Hi guys! Welcome back to my page. Welcome back to my channel, Online Selling Tips and Techniques. So, for today's video, pag-uusapan natin kung paano mag-fill up ng BIR Form 19.1. Ano-ano ang mga isasagot mo doon at kung ano-ano ang mababasa mo. Okay? Tignan natin ulit. Let's go! Saan ba tong BIR form na to o yung tinatawag natin self-employed o solopreneur? Ang registration na to para maging legal ang iyong business, para ma-register, maging online man ito o ito ay may physical store o magiging legal na yung pangalan ng store mo mismo sa portal o doon sa website ng BIR. bnrs.gov.ph. Doon kayo punta, tapos hanapin niyo yung form, tapos lalabas na lahat ng form na gusto niyo makita o gusto niyo mahanap. Kagaya nga nito, Form 1901. Kasi dalawa yan yung Form 1901 na yan. Yung isa, 2 pages, yung isa, 3 pages. So, ang kailangan natin, yung 3 pages. Makikita mo dun sa heading, application for registration, dun sa BIR Form 1901, sa baba nun, nakalagay July 2021. Yun ang kailangan natin. Paalala ko lang bago tayo mag-start. Siyempre, ida-download mo to sa online o dun sa portal mismo ng BIR. Ipa-print nyo. Pa-print. Kasi maganda ang copy kapag pina-print. Tapos, syempre 3 pages yun. Pa-xerox nyo ng 2 o 3. 3 copy sa isang page. Tapos, gumamit muna kayo ng pencil. Para in case na magkamali kayo, doon sa ilalagay nyo o yung pagsagot nyo, pwede nyo pa siyang mabura. Tapos, pag siguradong tama na kayo doon sa mga nilagay nyo, yung pinaprint nyo, doon nyo siya ilalagay. Ang gagamitin nyo na is bold. Pero, bago kayo magsagot, kailangan basahin nyo muna bawat pages. Okay? Basahin nyo muna. And, kagaya nito, yung to be filled up by BIR, skip nyo, huwag nyo nang gagalawin yung, huwag nyo nang susulatan yun. Okay? BIR na ang bahalang sumulat doon o mag-filled up. So, kailangan nyo pala ng TIN ID, kung may TIN ID kayo, and PhilSys ID. So, number 1, yung registering office. May head office, may branch office, tsaka yung facility. Linib lang ko to Pero, ang sabi sa tutorial online, head office. Ang ilalagay nyo nga pala dun sa box, hindi check, X. Nakalagay doon, fill in the applicable white spaces, boxes with an X. X ha, X. Hindi check, X. Tapos, itong BIR registration date, hindi natin alam kung kailan tayo pupunta sa BIR. So, leave it blank muna. Tapos, yung PhilSys card number natin, yung PCN. Yung, kung meron kayong PhilSys ID, di ba yung picture nyo? Nasa itaas ng picture nyo, yun yung ID number nyo o yung card number. 16 numbers yun. Nasa itaas ng photo nyo. So, number 4, taxpayer identification number. O yung TIN ID. Yung number niya is katabi naman ng picture mo. Sa itaas ng name. Yung 9 numbers. Tapos, di ba may 5 zero sa huli. Yung taxpayer type. Yung pinakauna, ang lalagyan nyo ng X, single proprietorship. Paalala ko uli, basahin mo ng maigi. Huwag sagot ng sagot as much as possible. Gamitan ng pencil muna.
Okay, number 7, taxpayer's name. So, minsan, may mga nagkakamali pa rin dito. Minsan, inuuna pa rin yung first name. Basahin mo muna, nakalagay doon, last name, first name, at saka yung middle name. Tapos, gender, if male or female. Number 9, civil status. Put an X sa single o married, widower. 10, date of birth. Place of birth. So, number 12, mother's maiden name. Yung apelido ng nanay nyo nung dalaga. Yung middle name nyo nung dalaga. Nung dalaga ka. Father's name. Pangalan ng tatay. Hindi apelido. Hindi middle name. Pangalan. First name ng father. Citizenship. Pagkakamali ako dito. Itong local residence at saka itong business address. Nalagay ko yung information ko doon sa residence ko, doon sa business. So, ulit na naman ako. So, paalala ko uli, basahin ng maigi. So, local residence address. Doon sa first box, yung number ng bahay. Kung sa subdivision, kung wala naman kayo sa subdivision, leave it blank. Tapos yung barangay, kung saang barangay. And then municipality, kung saan ng municipality o city. Quezon City, Caloocan City. Yun ang city. Tapos zip code. So yung yung foreign address at saka yung municipality, number 18, 19, 20, leave it blank. Number 21, ito yung nalagpasan ko. Buti na lang nung nanood ako ng tutorial online. Nakita ko siya. 21, identification details. Kung ano yung dala yung ID bukod sa PhilSys, pwede din. Kasi ako ang nilagay ko dito kung saan in-issue. So, PhilSys kasi, meron akong PhilSys ID. So, yung PhilSys ID ang linagay ko dito. Yung type ng ID, yung ID number. Tapos, number 22, preferred contact type. Kung may landline kayo, put an X, tapos lagay nyo yung landline number. Kung wala naman, pwede din yung mobile number. Email address mo. 8% income tax. Wala akong linagay dito eh. So, I leave it blank. 24, yung part 2. Kung single kayo, syempre, leave it blank o skip nyo information ng asawa nyo. Example, employment status ng asawa nyo. Kung unemployed, wala siyang trabaho. Employed locally, ibig sabihin ng employed locally, dito siya nagtatrabaho sa Pilipinas. Yung employed abroad, kung OFW siya. Tapos pangalan ng spouse o nung asawa. Last name muna. Last name, tapos first name, and then middle initial. Tapos ilalagay nyo din yung TIN ID. Authorized representative. Kung meron kayong inutusan o nagre-represent nyo, doon. Pero kung kayo naman ang nag-apply, leave it blank. From 33, part 4, part 5, and part 6, skip. Then, punta na tayo dito sa number 45. Doon sa third page. Printed name. Ibig sabihin ng printed name, hindi siya dikit-dikit. Susulat mo siya ng hindi dikit-dikit. Pagkatapos, pipirmahan mo siya doon sa iba. So, ito na lang application kasi for BIR form 1908 na lang. So, napirmahan ko na siya, naayos siya. Siguro after Holy Week, mag-a-apply na. Sabi naman kasi ng mga ibang online seller na nakausap, na nakakuha na ng core nila, is maghapon pwedeng kunin. Kasi maaga ka lang magpunta at kompleto yung dadalhin. Ito nga palang BIR form na to, kailangan 2 kopya meron. 2 kopya.
So, yun lang. Yung application lang naman for registration ng BIR 1901 ang medyo confusing sa iba. Ako din na-confuse din ako dyan. So, basahin maigi. At as much as possible, pencil muna ang gamitin para kapag i-transfer nyo into ball pens pagsusulat, walang mali. Okay? Pa-Xerox na ang dapat pa-Xerox. Kasi kung kumpleto naman daw ang mga requirements mo, madali na lang. Karamihan kasi after Holy Week, doon paparehistro. Na tayo mga pin. Minsan rush. Eh, kasi ako, after Holy Week, na syempre hihintayin na mawalan ako ng selling privileges at hindi ko na rin hihintayin na hindi na maging visible yung aking shop. Kasi kapag hindi ka talaga pag-registro at hindi ka nakakuha ng score, mabuti kung selling privileges lang at saka restrictions sa product listing, hindi na magiging visible. So, wag na natin hintayin yun. Tsaka wag na tayong mag-testa na extension. At saka yung mayor's permit. Yan, dyan nagkagulo sa mayor's permit eh. Physical store o online seller, kailangan daw may mayor's permit. Walang mayor's permit ang online seller. Wala po. Nagtanong na ako sa mga nakakuha. Wala. Ang nare-require lang no, kapag may physical store ka, may online shop ka, doon ka lang magbabayad o kukuha ng mayor's permit. Ang mayor's permit is 5,000. Wala naman tayo physical store. Kung ang business mo ay nasa online platform lang, wala kang physical store, hindi ka po kukuha ng hindi. Ang DTI nga pala, naglalas ng 5 years. So, nag-apply ako nitong 2024 hanggang 2029. So, 5 years. Tapos, yung core, yearly, i-renew ang core o yung registration of certificate sa BIR. Yearly. So, kung nakakuha ka ngayon, next year, kukuha ka uli. Magre-renew ka. Yung DTI mo, pwede mo pang gamitin hanggat hindi pa siya expired. Pwede mo siyang gamitin sa pag-aaral. So, yun lang. I do hope na nakatulong yung tutorial ko for sa BIR form. So, yun lang. Any suggestion? Any comments? Any questions? Please leave it sa comment section. Thank you for watching, guys!